Marami-rami po sa ating mga viewers ang laging nagme-message sa akin na hindi raw po available ang cassava flour or cassava starch sa kanilang lugar. Kaya ngayon, gagawan po natin ng paraan yan. Magluluto tayo ng makinis, malambot at makunat-kunat na kutsinta nang wala pong ginagamit na cassava flour. Sa napakasimpleng pamamaraan, sa isang mixing bowl pagsamasamahin lang po natin lahat po ng ating mga ingredients. Dito po maglalagay ako or gagamit ako ng food coloring, pero ito po ay optional lang. Pwede pong gumamit na lang kayo ng atswete or pwede naman pong yung natural color na lang po ng ating brown sugar, yung magbibigay ng kulay sa inyo pong kutsinta. Sa mga nagtatanong, ito po yung lye water o lihiya na bibili po ito sa palengke, online stores at supermarket. At yes, may expiration po ito pero tumatagal po ng taon. Dito po sa aking nabili 2 years po bago po ma-expired. Ang lihiya po ay tumutulong para magbigay ng makunat-kunat na texture sa ating kutsinta. Pero kapag napasobra naman po kayo ng lagay nito, magdudulot naman po ito ng mapait na lasa. Kumpleto na po ngayon lahat yung ating mga sangkap, i-mix lang po natin itong mabuti. Then make sure nga po pala na bago po tayo mag-mix itong ating kutsinta, nagpapakulo na po tayo ng tubig sa ating steamer, nang sa ganon dire-diretso na po tayo sa pagluluto. Salain lang din po natin yung ating mixture para ma-achieve po natin yung smooth consistency. Large molder yung gamit ko po rito. Make sure po na well greased po ito. Then bago po tayo magbubuhos ng ating mixture sa ating mga molder, i-mix po muna natin itong mabuti at make sure din po na kumukulo na yung tubig sa ating steamer. Dahil kapag nai-stack po kasi itong ating kutsinta mixture, tumitining po yung mga harina sa pinakailalim. Yan rin po yung nagiging dahilan minsan kung bakit palpak po yung pagkakaluto ng kutsinta. I-steam po natin ito over medium-low heat ng 30 minutes. Nakadepende po yan sa kapal at dami ng inyong kutsinta. Kung sakaling may experience nyo lang naman po na kapag nag-toothpick test kayo, luto na po yung kutsinta, pero mapapansin ninyo na may liquid or tubig pa po sa pinakaibabaw, dahan-dahan nyo lang pong itagilid yung pinaka-molder nang sa ganon matanggal po yung pinaka-liquid. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating kutsinta na nasolusyon na po natin dahil ngayon kahit walang cassava flour or cassava starch, makakagawa pa rin po tayo. Achieve na achieve pa rin po yung makinis, malambot at makunat-kunat na kutsinta. At syempre, napakasarap po nito, lalo na kung papartneran po natin ng bagong kayod na niyog. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong Mommy Loves ng isang makabuluhang video na makatutulong po sa inyo at pwede nyo rin pong pagkakitaan.